Ito kung papipiliin ako, administrasyon ni Digong nyo, at aagawin din lang ang pwesto ngayon kay Marcos ako, mga kaibigan. Katulad din ng maraming mga nakausap natin na hindi sila pare-pareho ibinoto. Ang ibinoto ay si Vice President Leni Robredo. Kung darating ang sandali na aagawin nila ang pwesto kay Bongbong Marcos, abay, kakampihan ko si Bongbong Marcos. Yan ang tandaan ninyo. Sapagkat hindi na kailan paman dapat maulit na isa pang Duterte ang maupo. Lalaki yung nanggaling, hindi mas grabe kung babae, mga kaibigan. Alam naman ninyo yan. Ngayon, sinasabi ko lang, kasi kailangan tayong manindigan sa bawat pagkakataon. Pero kung darating yon, papanig ako kay Marcos para lamang hindi magtagumpay ang anumang masamang binabalak na muling mailuklok sa pwesto ang isa pang Duterte. Tandaan ninyo yan, mga kaibigan. Kasi wala naman tayong pagpipilian kung hindi lesser evil. Lesser evil na ito Bakit? Hindi marahas. Yan ang unang-una, mga kaibigan. Hindi siya nagiging marahas kahit na ano ang gawing pagbanat sa kanya. Hindi lang pagpune. Binabanata na nga, di ba sa New York? Hindi sila makahinga ron sa protestang isinalubong sa kanila. Hanggang sa papauwi na, nirarally pa. Pero nakita ninyo na wala namang retaliation tayong nakikita hanggang sa mga sandaling ito. Hindi natin alam in the future kung meron. Kasi hindi natin hawak ang isip ng tao. Yan ang totoo, mga kaibigan. Ngayon, hindi naman natin kinampanya yan, di ba? Ang kinampanya natin si Vice President Leni Robredo. At kung hanggang ngayon, tatanungin niyo ko kung sino ang karapat-dapat na maging presidente ng Pilipinas nung nakaraang eleksyon, abay ulitin ko, si Leni Robredo pa rin yun. Hindi mababago yun. Pero pag dumating ang sandali na gagawing masamang balakin labang kay Marcos para mailuklok sa pwesto ang isang Duterte, abay magma-Marcos ako, mga kaibigan. Yun lang masasabi natin. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Matatandaan ninyo ang Integrated Bar of the Philippines sa panahon ni Digong, tikom din ang bibig niyan. Ang mga judges, yung mga mangilan-ngilan, mga kaibigan, natatakot nila o napapakiusapan nila para magdiin sa mga tao na inaakala nilang magiging sagabal sa kanilang mga plano. Hindi ba? Ginawa yan laban sa media, laban sa ABS-CBN, sa Rappler, mga kaibigan. Kahit na ako, hindi ko kursunada yung Rappler, kailangan kong tumindig para sa karapatan ng mga katulad nila. Katulad ng ABS-CBN, marami rin akong issue dyan. Nung hindi pa sila, di ba? Hindi pa sila ginigipit. Pero nung ginipit na, kailangan ko manindigan sa tama. Tama ba yung ginawa o mali? Di ba?
Di bale kung tama di tayo kikibo. Pero kung mali ang ginawa, hindi pwedeng hindi tayo magsasalita. Ang sabi pa ho nila, nothing can guarantee a vibrant democratic society more than an independent judicial system. In the same manner, ganun din ang media. Mas lalong walang makakagarantya sa malusog na demokrasya sa ating lipunan kung walang media. Mga kaibigan. Hindi ba sabi nga nung isang naging presidente ng Amerika, si Thomas Jefferson, kung hindi ako nagkakamali kung ako anya'y papipiliin, mas pipiliin ko ang press. Ibig sabihin nun, yung media, kahit walang gobyerno, kaysa gobyerno na walang press. Mga kaibigan, mas pipiliin niya raw yun. Hindi yung sinabi ni Thomas Jefferson na mas nanaisin ko na magkaroon ng troll kaysa gobyerno. Na walang gobyerno kaysa gobyerno na walang troll. Hindi ho troll ang binanggit Ang binanggit ho doon press. Mga kaibigan, media yun. Yun ang ibig sabihin. Di ba? So, tayo ay makikipagkaisa rito. Kailangan ng malutas ito yung panawagan na yan ng mga judge sa administrasyon, sa namumuno ng administrasyon ngayon, wala namang ibang tinutukoy dyan kung hindi presidente. Makikipagkaisa tayo dyan. Sapagkat bilang isang mamamayan, bilang isang law-abiding citizen, kayo dapat makipagtulungan. Yun ang panawagan ng mga hukom at ng IBP. Maging ang mga organisasyon ninyo, siguraduhin ninyo na walang hiya dyan. Nasisirain yan. Yung inyong organisasyon, bantayan ninyo ang inyong hanay. Yun ang panawagan nila. Pero, meron tayong dapat gawin maliban dyan. Dahil kung hindi tayo kikilos ngayon, yan, pwede nating imbitahan ng iba't ibang sektor. Pwede nating, pwede tayo mag-spearhead nito at iba mamuno, okay lang yan. Basta merong magpapasimula upang lipulin itong mga ito para isalba natin ang lipunan natin sa mga sumisira ng morality ng ating mga mamamayan. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman,
liwanag. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat